Bandang 2:30 ng madaling araw nang gisingin kami ni Papa at paakyatin kami sa mga kwarto. Magsiakyat nga kayo doon, utos ni Papa sa aming dalawa. Ayoko sanang sumunod dahil sa naranasan ko kanina. Nakiusap pa ako kay Kuya kung pwedeng makitulog sa kwarto niya. Nagtaka tuloy siya dahil alam niyang ayaw ko nang may katabi sa pagtulog. Sa huli ay hindi siya pumayag. Masyado na raw akong matanda para nakitulog pa sa kwarto ng may kwarto. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Pagpasok ko pa lang ay naamoy ko na ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Halos masuka ako sa amoy na iyon. Tumungo ako sa kwarto nila Papa at kinatok ko yun. Pa, ang sama ng amoy sa kwarto ko. Lumabas si Papa na parang aburito. Bukas na natin patingnan. Kung hindi mo kaya sa baba ka matulog o makitulog ka sa kuya mo. Ang sama ng amoy. Sabay sinara ni Papa ang pintuan. Bumasok muna ako sa kwarto. Kukunin ko sana ang librong binabasa ko at magpapaantok. Pagpasok ko sa loob ay narinig ko ang isang mahabang ungol. Parang dumadaing iyon sa sakit na nararamdaman niya. Matapos noon ay muling lumundo ang kama. Napakalipas na ako ng palabas ng kwarto matapos iyon. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Imposible naman talagang makatulog ng maayos sa ganong insidente. Nanatnan ako nila Papa na magkakape na. Natulog ka ba? Tanong ni Papa sa akin. Sabi naman sa inyo may mabaho sa kwarto ko. Hindi nyo na tinatignan. Napuyat lang ako. Saka may kakaiba sa kwartong yun. Naramdaman yata ni Papa ang pagkairita ko. Tumawag agad sila ng room service para tingnan ang kwartong iyon. Wala naman akong naamoy, sabi ng roomboy. Pero pinapilitan ko pa rin ngayon. Yan sa ilalim ng kama ko na amoy. Itinuro ko pa ang ilalim ng kama. Hinilit niya yun pero walang makita. Tinanggal niya ang kutsyon para mas maiging makita ang ilalim ng kama. Pero wala pa rin silang nakita. Nagtataka rin sila dahil hindi lang daw ako ang nagreklamo ng ganun sa kwartong yun. Aalis na sana sila nung may napansin akong marka sa kutsyon. At parang mas maumbok ang parting yun kumpara sa iba. Itinuro ko ang napansin ko sa roomboy at kila Papa. Binuksan nila ang kutsyon at tumambad sa amin ang natuyunang bangkay ng isang babae. Mukhang matagal na iyon at taon na ang binilang. Halos dalansay na lang ang natira bukod sa kasuutan nito na pangbabae. Mabilis na kumalat ang balita nang natagpo ang kalansay. Kalaunan ay nalaman namin na bangkay pala iyon ng isang babae na may 2 taon nang nawawala. Wala namang naarestong suspect sa insidenteng iyon. Ang ibig sabihin lamang kung sino man ang may kagagawan noon, patuloy pa rin siyang pumapatay at nagsisiksik ng bangkay sa loob ng kutsyon. Isa kaya ang kutsyon mo sa nalagyan niya?